Alam nyo mga katoto, with less than 2,000 miles pa lang, yung right front fork seal ng bike, busted na kaagad. Kaya oo, naglilik na eh. May leak na kaagad yung front fork. Naglilik na yung oil. Rinaride ko pa nga rin yung bike eh, kahit busted na yung right front fork seal niya. Okay naman, fortunately. Ilang buwan ko rin ginamit yung bike kahit busted na yung front fork seal niya. Okay naman, wala namang masamang nangyari, na-ride ko naman yung bike ng maayos. Nakapunta naman ako sa mga destinasyon ko from point A to point B nang walang problema. Kahit na naglilik yung langis dun sa front fork niya, okay naman. So finally, kahapon, dinala ko yung bike sa Benelli shop. Yun nga, para ma-replace yung front fork seal niya. Also, to state the issues of the bike to the mechanic there. So yeah, napalitan na yung front fork seal niya dun sa kanan. So hindi na siya nag-leak ngayon. Thank goodness. Tapos, pina-oil change ko na rin, pati yung filter ng engine, pinapalitan ko na. O nga pala, yung fork seal, fork oil, engine oil, tsaka yung engine filter, binili ko online. Folks, in my previous review videos, I mentioned that the idle goes wild, that the idle fluctuates up and down like crazy. I also mentioned that the bike starts to jerk at just 4,500 RPM. Yes, way below the red line. Yung sa mga huling review videos ko, hindi ko binanggit na yung exhaust pipe ng bike, nagiging bright cherry red every time na wina-warm up ko yung engine ng bike. Pag in-start ko yung makina, after 6 to 7 minutes, after ko i-start yung makina, umiinit na kaagad yung exhaust pipe niya, nagiging cherry red. Hindi normal yun, oo. So the bike's engine is either too rich or too lean. Hindi normal yun mga katoto. Hindi dapat nagiging bright cherry red yung exhaust pipe. The mechanic plugged a scanner into the bike's scanner socket, but he saw nothing. About the 4,500 RPM jerking, he had no answer for it. I mentioned to him about the throttle position sensor. Ang sabi sa akin ng mekaniko, magla-light up daw yung engine warning light kung sira yung TPS o yung throttle position sensor. Hindi naman nagla-light up yun Hindi naman nagla-light up yung engine warning light sa bike ko. Never naman nag-light up yun So, ewan ko, hindi ko alam ang sagot. Ngayon, tungkol naman sa fluctuation, tsaka dun sa exhaust pipe, turning cherry red. Ang sabi niya sa akin, kailangan ko daw iparimap yung engine/ECU. It needs to be remapped daw. So sabi niya sa akin, daling ko daw sa isang shop na nagre-remap yung bike. So, the bottom line, I went home on my bike, still with the issues not yet resolved. The bottom line, don't buy a Chinese bike.
Eto mga katoto yung spark plug niya sa left side. Oo, sa kaliwang parte ng motor. Ito yung lumang spark plug na nakakabit. Tignan nyo nga kung ano ang senyales nito. Kasi sa pagkakaalam ko, dapat tan eh. Kulay tan yung spark plug. Ito sunog. 'Di ba? Sunog siya hindi siya tan. Sunog eh. Black siya eh. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano kaya ang indikasyon nito, mga katoto? Ayan black black. Hindi dapat siya black na kagaya nito Eto naman mga katoto yung spark plug niya sa right side, sa kanang bahagi ng motor. Ayan sunog din siya black. Dapat tan hindi ganito na black. Sunog Ano kaya ang indikasyon nito, mga katoto? Ayan black mga katoto. Kung makikita nyo, nakikita nyo ba? Ang red line niya 6,000, ayun 6,000 RPM. Okay? Bago mag red line, bago ma-hit yung 6,000 RPM, 4,500 RPM pala nagfa-fluctuate. Yung RPM nagfa-fluctuate Maliban doon, kapag na-hit yung 4,500 RPM, nagcho-choke na yung engine. Nag-uumpisa na mag-jerk. Hindi dapat ganun Dapat mga 7,000 RPM yan, mga 7,500 RPM bago mag-choke, bago mag-jerk. Kaso nga, 4,500 RPM pa lang, nagcho-choke na, nagjo-jerk na yung engine. So yun ang problema ko. Kung ikaw ay baguhang rider, kung noob rider ka, ang unang dahilan ay mabigat at mahaba ang bike. I-imagine mo, baguhang rider ka tapos ang bigat ng bike mahaba pa. And then, you are riding along through heavy traffic. So, i-imagine mo na lang ang mga senaryo o ang senaryo mga katoto. Mabigat at mahaba ang bike. O para sa mga veteranong rider din. Para sa mga veteranong rider at mga noob rider. Imagine na flatang ka. Tapos kailangan mo itulak yung bike. Steep uphill pa. Paano yun? Ang bigat ng bike. Puchat, ang hirap itulak niyan. So ayun, ang unang dahilan para hindi bumili ng Benelli Imperiale 400. Mabigat at mahaba ang bike. Mga katoto, i-imagine mo, baguhang rider ka. You're a noob rider. Tapos, hindi ka pa katangkaran. Eto sasabihin ko sa'yo. Ang seat height ng Benelli Imperiale 400 ay mataas. Mataas na tapos malapad pa yung upuan. So ikaw na ang bahala mag-imagine. Hindi ka katangkaran, baguhang rider ka, tapos mataas pa yung seat height. Malapad pa. So syempre kapag mataas ang seat height, ang tendency nakatiptoe ka o hindi mo abot ang lupa. So paano yan? Paano gagawin mo? Baguhang rider ka pa. So ayun, mataas ang seat height, malapad pa ang upuan.
Yan ang pangalawang dahilan para hindi ka bumili ng Benelli Imperiale 400. Ang pangatlong dahilan mga katoto, maliit ang turning radius. Maliit ang turning radius ng bike. Ang pang-apat na dahilan mga katoto, hindi tubeless tires. Ibig sabihin, may interior sa loob. Uulitin ko, hindi tubeless tires. Mayroong interior sa loob ng mga gulong ng bike mo. So, syempre, medyo risky, kasi ang interior malambot yan, So, mas prone sa flat ang gulong o ang mga gulong mo. 'Di ba? Tama. So, ang gawin mo na lang siguro, taasan mo na lang yung tire pressure. Mas taasan mo pa para mas tumayo yung gulong o mga gulong ng bike mo. 'Di ba? Para yung interior mo, hindi dikit na dikit sa lupa. Para maiwasan mo yung, 'di ba, yung mga pako, tornilyo o kung ano man. Ganun na lang gawin mo. Taasan mo yung tire pressure. Ang panglimang dahilan mga katoto, basura ang busina at headlight o headlamp ng Benelli Imperiale 400. Napakahina ng busina Yung busina parang pang electric bike Pip pip, pip pip. Sobrang hina. Ang pang-anim na dahilan mga katoto, mababa ang posisyon ng tambucho ng motor. So ayun, chances are, magasgas yung ilalim ng tambucho mo at yung tagiliran. Mababa So, paano pag may mataas na humps? Paano kapag nagra-ride ka sa uneven surface? 'Di ba? Paano pag may mga pothole na malalalim? Paano pagka magko-corner ka ng pakanan? Cornering right. Syempre, ililin mo yung bike sa kanan, So, ingat kasi baka sumayad yung tambucho mo. So, ayun mga katoto, ang pang-anim na dahilan, masyadong mababa ang posisyon ng tambucho ng bike. Ang pang-pitong dahilan mga katoto, mabigat ang front end ng bike. Kapag rinaride ko yung bike sa mga eskenita, sa mga maliliit na kalsada, tapos ang bagal pa ng takbo, yun, ramdam ko talaga kung gaano kabigat yung front end. Pero syempre, pagka nag-pick up na ng speed, tapos nasa maluwag na kalsada ka na, syempre, hindi mo na mararamdaman yun. Hindi mo na mararamdaman yung bigat. Nag-pick up ka na ng speed Mabilis na yung takbo mo Pero yun nga, kapag ka mabagal ang takbo mo, tapos ang sikip pa ng kalsada, ramdam mo talaga yung front end, mabigat. So yun mga katoto, ang pampitong dahilan, mabigat ang front end ng Benelli Imperiale 400. Ang pangwalong dahilan mga katoto, hindi komportable ang upuan ng backride. Ang reklamo ng backride ko masakit daw sa puwet, matigas daw tsaka masakit daw sa mga singit. Kapag 30 minutes, 40 minutes, at lalo na kapag isang oras na ang lumipas sa pagra-ride namin, nagre-reklamo na yan. Sasabihin niya, pahinga muna, hinto muna, kasi masakit na daw yung puwet niya at mga singit niya. Ako yung upuan ko as a rider, malambot Malambot, malapad, tsaka komportable. Putyat, kahit mag-ride ako na 5 oras hindi sumasakit yung puwet at mga singit ko Pero yun nga, sumablay sa upuan ng backride. Masakit daw sa puwet at sa mga singit. So ayun, yun ang pangwalong dahilan mga katoto. Ang pangsyam na dahilan mga katoto, dahil mabigat ang bike, hindi siya flickable at maneuverable. Ako kasi nasanay mag-ride ng sport bike mga sport bikes ang rinaride ko 13 years ago. Yun nga, dahil mabigat yung bike, kapag nagra-ride ka sa canyons, o sa mga canyons, pag nagra-ride ka sa mga twisties, dahil mabigat yung bike, hindi siya flickable. Okay, hindi madaling itumba-tumba yung bike.
Hindi rin siya maneuverable. Mabigat eh. So ayun, ayun yung pangsyam na dahilan mga katoto. Ang susunod na dahilan mga katoto, mahirap hanapan ng parts at aftermarket parts. Mahirap hanapan ng original parts at aftermarket parts. Ayun. Hindi kagaya ng mga Japanese bikes eh, ano? Ang mga original parts at aftermarket parts ng mga Japanese bikes eh, nagkalat eh. Pumunta ka sa mga online shops. Ang dami. Madaling hanapan ng pyesa. Pero itong Benelli Imperiale 400, eh mahirap. Mahirap hanapan ng original parts. Mahirap din hanapan ng mga aftermarket parts. Pati mga accessories din. Mahirap hanapan. So ayun mga katoto. Ang pang-11 na dahilan mga katoto, it really feels like you're riding a Chinese bike. Yun ang feeling eh. Ako, iba't ibang brands na ang nasakyan ko eh, na motorsiklo. Kapag rinaride ko tong Benelli Imperiale 400, talagang ramdam ko na Chinese bike yung rinaride ko. Ewan ko, basta yung build quality niya, yung feeling na nararamdaman ko, talagang parang Chinese bike talaga eh. Yun yung talagang ramdam ko eh. Hindi kagaya ng, let's say, kapag nag-ride ako ng Ducati, talagang pakiramdam ko, Ducati yung rinaride ko eh. Kapag nagra-ride ako ng Japanese bikes, alam mo yun, solid yung feeling, solid yung build quality. Pero kapag itong Benelli Imperiale 400 ang rinaride ko ewan ko, pakiramdam ko talaga cheap Chinese bike yung rinaride ko. So ayun mga katoto. Ang pang-12 dahilan mga katoto, nako, bubuskayin ka ng mga avid motorcycle enthusiasts. Sasabihin nila sa'yo, hindi naman talaga Italian bike yung rinaride mo eh. Chinese bike yan, hindi naman Italian. So ayun, yun mga katoto, bubuskayin ka nila. Sasabihin nila na hindi naman Italian bike yung bike mo, kundi Chinese. Sasabihin nila, it's a Chinese crap! So ayun. Ang pang-13 dahilan mga katoto, malakas lumamon ng gasolina. Oo, hindi siya matipid. Hindi siya matipid sa gasolina. Kabaliktaran malakas lumamon ng gasolina. Putyat, parang mababa pa nga sa 30 kilometers per liter ang konsumo ng gasolina Ang pang-14 na dahilan mga katoto, hindi accurate ang fuel gauge. Maniwala kayo mga katoto, hindi accurate ang fuel gauge. Parang may sariling mundo Parang may sariling mundo at pag-iisip na siya lang ang nakakaintindi. Ang unang dahilan mga katoto ay ang murang presyo nito. Biruin mo sa halagang $4,300, may astig ka ng motor na masasabi na kaya kang dalhin from point A to point B na walang hassle. Alam naman nating lahat kung gaano kamahal ang mga Japanese bikes at iba pang European bikes. 'Di ba? So sa halagang $4,300, meron ka ng Italian brand na nakatatak na sa kasaysayan o sa history ng mundo ng mga motorsiklo. So para sa akin yung $4,300, murang-mura na yan. Hindi ka natalo dyan. Ang pangalawang dahilan mga katoto, sa halagang $4,300, meron ka ng Italian motorcycle na mayaman sa usaping heritage.
Benelli ang kauna-unahang gumawa ng inline-6 engine na motorsiklo. Naaalala nyo ba yung mga superbikes ng Benelli noong late 90s to early 2000s? Yung Tornado? Yung Tornado 1130, isa sa pinaka-unique at pinakamahal na superbike noong panahon na lumabas siya. Ang pangatlong dahilan mga katoto ay ang simplicity ng Imperiale 400. Very easy to maintain ang single-cylinder air-cooled engine. Madaling i-maintain ang isang retro/classic standard motorcycle mga katoto dahil sa kasimplihan nito. Biruin mo walang fairings na kailangan baklasin at walang fancy electronics ek-ek-ting na kagaya ng mga modern bikes nowadays. Ang pang-apat na dahilan mga katoto ay ang sapat na power delivery at torque ng makina ng Imperiale 400. Very torquey ang makina, kaya hindi ka rin mabibitin. Kung hindi ka naman nakikipagkarera at tamang chill ride ka lang, hindi ka magkakamali sa Imperiale 400 mga katoto. Ang panglimang dahilan mga katoto ay ang riding comfort ng Imperiale 400. Sa totoo lang mas relaxed pa ang ride ng Imperiale 400 ko kaysa dun sa Honda ADV 160 scooter ko. Maniwala ka. For long rides, masasabi ko na very relaxed ang Imperiale 400. Maganda ang riding position Maganda ang riding position mo sa Imperiale 400. Ang pang-anim na dahilan mga katoto ay ang timeless design ng Imperiale 400. Retro/classic standard na motorsiklo. Yan yung motorsiklo na hindi ka mananawa titigan. Yan yung design ng motorsiklo na hindi nalalaos o naluluma. Ang pangpitong dahilan mga katoto ay ang pagiging chick magnet ng Imperiale 400. Poging-pogi Kahit saan ko dalhin yung Imperiale 400, laging napupuri dahil sa kapugian. Ang pangwalong dahilan mga katoto, retro bike pero fuel injected na, disc brakes ang harap at likod with ABS, may fuel gauge at gear indicator. San ka pa? Ang pinakahuling dahilan mga katoto, huli pero espesyal at mahalaga. Okay, mahalagang dahilan. Okay, eto yun. Walang vibration. Habang nagra-ride ka, wala kang vibration na mararamdaman. Walang vibration sa foot pegs, walang vibration sa handlebar, walang vibration sa makina. Very smooth, as in very smooth ang Imperiale 400 mga katoto.
So kanina mga katoto, nagkaroon ako ng chance na makapag-ride ng 2023 Royal Enfield Classic 350. Aha, yun nga lang, wala akong riding clips, walang riding video clips. Pero ganun pa man, isi-share ko pa rin sa inyo ang aking remarks, ang aking comparison remarks between Royal Enfield Classic 350 and Benelli Imperiale 400. Okay? So mga katoto, babasahin ko na lang. Babasahin ko na lang para hindi na ako mag-iisip pa kung ano mga sasabihin ko, tsaka para wala akong makalimutan. Okay? Gumawa kasi ako na listahan eh. Nandito yung listahan ko. So, yeah, babasahin ko na lang. So, eto na mga katoto, mag-umpisa na tayo. Sa mag-asawa, ang Classic 350 ang para sa misis at ang Imperiale 400 ang para sa mister. Sa hayop, ang Classic 350 ay isang lobo at ang Imperiale 400 ay isang leon. Sa pagsakay mo sa motorsiklo, ang Classic 350 ay parang isang kabayo at ang Imperiale 400 naman ay parang isang stallion. Mas may raw character ang makina at ang bucho ng Imperiale 400 kumpara sa Classic 350. Mas maingay ang tambucho ng Imperiale at mas astig ang exhaust note nito. Aha, mas astig ang exhaust note. Mas raw ang engine ng Imperiale, mas torquey at mas malakas ang power delivery. Mas ramdam mo na tunay na motorsiklo ang rinaride mo kapag nasa Imperiale ka. Ang Classic 350 kasi parang scooter. Parang scooter na nilagyan ng cambio. O parang scooter na di-cambio. Mas refined at mas smooth ang makina ng Classic 350. Pero mas may character ang makina ng Imperiale 400. Mas maganda at mas maayos ang overall build quality ng Classic 350 kumpara sa Imperiale 400. Mas beginner-friendly ang Classic 350 kasi di hamak na mas magaan siya kumpara sa Imperiale 400. Yung Imperiale 400 kasi masyadong mabigat. Mas refined at mas smooth ang makina ng Classic 350 kaya mas beginner-friendly siya. O time out muna, time out. So okay, tuloy na natin ha. Tuloy na natin. Less torquey ang Classic 350. Kaya mas beginner-friendly siya. Ang Imperiale 400 ay may gear indicator at RPM indicator. Ang Classic 350, wala. Mas mahaba ang Imperiale 400. Mas maikli ang Classic 350.
Mas malambot at mas malapad ang upuan ng backride ng Classic 350 kumpara sa Imperiale 400. Adjustable ang levers ng Imperiale 400. Ang levers ng Classic 350, hindi. Mas solid ang build quality ng pea-shooter na tambucho ng Imperiale kumpara sa Classic 350. Kung noob rider ka mga katoto, ang advice ko kung namimili ka between Royal Enfield Classic 350 versus Benelli Imperiale 400, ang advice ko, mag Royal Enfield Classic 350 ka. Kasi mas madali siyang i-ride kumpara sa Benelli Imperiale 400.